Saksi-saksi. Bulkang Mayon, nagbuga ng usok at abo. 5 patay, kabilang ang ilang dayuhang mountaineer at Pinoy tour guide. Provincial government ng Albay, pinagpapaliwanag ng Malacanang kung bakit nakapasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng mga hiker. Ilang bayan sa Albay, apektado ng ashfall. Ilang sample ballot na may kalakip umanong pera, ipinamimigay sa mga botante sa Surigao del Norte. Pag-withdraw ng lagpas sa 100,000 piso sa bangko. Hihilingin ng COMELEC sa Bangko Sentral na ipagbawal hanggang sa araw ng eleksyon para raw maiwasan ang vote buying. Vice President Jedjo Marbinay, nagpasaring kay DILG Secretary Mar Rojas na mangampanya sa baluarte ng dating katunggali sa eleksyon. Baluarte niyo ba ito? Mukhang hindi ko yata nararamdaman. Sa mga naghahanap ng summer destination, bisitahin ang isla sa Zamboanga City na kulay pink ang buhangin. At sa Showbiz Saksi, opening ng exhibit ng Punk Wardrobe sa Costume Institute, dinaluhan ni na Beyonce, Madonna, Jennifer Lopez at iba pang Hollywood A-lister. Saksi. Matapos ang ilang taong pananahimik, biglang nagbuga ng usok at abo ang Bulkang Mayon kanina umaga. 4 na German national at isang Pilipinong tour guide ang patay. Nasa alert level 0 ang bulkan nang abutan doon ang mga biktima. Pero paliwanag ng PHIVOLCS, hindi raw kakaiba ang phreatic explosion ng Mayon. At live mula sa Albay, saksi si Micaela Capa. Nika? Vicky Igan, pansamantala munang itinigil ang rescue operation ngayong gabi para sa mga climber na nasa may crater ng Bulkang Mayon nung sumabog ito kaninang umaga. Ipagpapatuloy ang rescue operation bukas pagbukang liwayway. Makapal na usok mula sa Bulkang Mayon ang gumulat sa maraming taga Bicol pasado alas 8 ng umaga kanina. Mahigit 1 minuto raw ang phreatic explosion o ang pagbuga ng bulkan ng steam na may kasamang abo. Pero higit na nagulantang ang 27 taong kasalukuyan noong nasa bulkan. Sa tala ng NDRRMC nitong hapon, 5 ang nasawi kabilang ang 4 na German national at isang Pilipinong tour guide na kinilalang si Jerome Berin. Sumama ang GMA Bicol sa mahigit 1 oras na paglalakad ng mga rescuer patungo sa kampuan ng bulkan na siyang unang pahingahan ng mga umakyat na grupo. Mag-aalas 3:30 ng hapon na nang makababa ang mga rescuer at 7 survivor. Kabilang ang sugatang si Nicanor Mabaw Jr. na emosyonal na sinalubong ng kanyang ina. Alas 5 na ng hapon nang nakababa ang 6 pang survivor, kabilang ang isang sugatan na lahat ay idiniretso sa ospital. Inisip agad namin yung higher ground kasi nga nung nakita namin umakit na kami doon. Pero nung after nung nakita namin kasi may tumawag, di ko alam kung sino tumawag sa pinsan ko kasi naiwan ko yung cellphone ko sa baba. Parang sumabog nga daw. Tapos yun, nanghihina kami kasi nasa taas nga sila eh. Ayon sa PHIVOLCS, normal daw ang nangyaring bigla ang pagbuga ng steam na may kasamang abo ng Bulkang Mayon. Nangyayari daw ito dahil sa sobrang init ng magma sa ilalim. Ang cause ng pagsabog ay yung usok or steam dahil sa pagpapakulo ng tubig na dahil sa ulan ay nagiging steam. Kung nabara yung steam, yan yung sanhi ng pressure doon sa crater at yun yung nag-trigger ng explosion. Parang dig high o nag-throat clearing, parang nasasamid. Hindi rin daw imposible ang nangyari kahit pa nasa alert level 0 lang ang bulkan. In any active volcano, kahit seemingly walang sign for a magmatic eruption, which is the dangerous in terms of space at maraming maapektuhan, merong possibility na mga steam-driven explosion. It simply means we need to further tighten. I think we need to shift again from Mayon being a volcano to Mayon being a mountain. I think those risks will always be there whenever you have a mountain. Ayon naman sa NDRRMC, ang manirahan lamang sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone ng Mayon ang ipinagbabawal at hindi ang human activity roon. Pero dahil sa nangyari, at isa sa kasunduan nila is i-recommend nga na isuspend muna yung human activity dun sa
within the 6 kilometer radius permanent danger zone. Vicky Igan, sa pinakahuling talangan ng Albay Public Safety and Emergency Management Office, 4 ang nawawala pa rin, 8 naman ang na-rescue habang 10 ang able-bodied climbers na nakababa ng mag-isa. Ito yung total na 27 mountaineers. Paniguro naman ng FIVOX, wala silang nakikitang magmatic eruption sa Mayon. Gayunpaman, asahan pa rin yung mga maliliit na phreatic explosions tulad ng nangyari kanina. Igan, Vicky? Mika, kamusta naman ang mga lagay ng residente dyan? Vicky, okay naman yung mga residente sa ngayon. Napaka-normal nung sitwasyon dito sa paligid ng Bulkang Mayon. Yung mga residents daw kasi, ayon sa FIVOX, yung pinakamalapit na community ay 11 kilometers away. So, well outside the 6-kilometer permanent danger zone, Vicky. Mika, may detalye ba tayo sa kung paano nasawi ang mga hikers sa phreatic explosion na ito? Vicky, sabi nga ng FIVOX, hindi naman normally mapanganib itong phreatic explosion sa mga surrounding communities dahil nga pagbuga lang ito ng steam. Ang naging problema nga lang daw itong mga climbers ay napakalapit sa crater. Inireport na nasa Camp 2 na sila, which is less than 2 kilometers from the crater nung nangyari yung explosion. So as you can expect, bukod dun sa steam na posibleng tumama sa kanila, yung iba ni-report na yung mga ibang nakababa, may mga burns. Ang pinaka nakadali daw dun sa mga climbers natin, Vicky, yung mga malalaking tipak ng bato na naitulak nitong pagbuga ng steam, Vicky. Bika, yung lokal na pamahalaan ba magkakaroon ng reforma o pagbabago sa pagbibigay ng permiso doon sa mga mountaineer dyan sa Bulkang Mayon? Igan, yan yung inaasahan natin ngayon kasi nga medyo nagreklamo na rin kanina yung PDRRMC at pati yung FIVOX na kahit nga may ganitong danger, sabi kanina ni Governor Joey Salceda na lagi namang may danger dahil ito ay isang active volcano and yet wala namang batas na ipinagbabawal yung paglapit sa crater. Ayon nga sa FIVOX kanina, pwede daw, bagamat may permanent danger zone na 6 kilometers na bawal manirahan within this area, pwedeng yung mga climbers ay pwedeng umakyat ng hanggang as close as they want to the crater. So nandyan talaga yung panganib at marami na nga ang nananawagan ngayon na kailangan itong ireforma para sa kaligtasan ng mga nagpupunta dito sa Bulkang Mayon, Igan. Maraming salamat, Micaela Papa. Nagulat po live mula sa Albay. Hihingan ng paliwanag ng palasyo ang lokal na pamahalaan ng Albay kung paano nakapasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng mga hiker. Ilang lungsod at bayan naman ng Albay ang naapektuhan ng ashfall. Saksi si Kay Botastas ng GMA Bicol. Saan man lumingon, balot ng abo ang malaking bahagi ng Ligao City sa Albay. Matapos ang phreatic explosion o pagbuga ng steam at tabo ng kalapit na Bulkang Mayon. Halos zero visibility sa mga kalsada rito. Ang mga magsasaka at mga residente, naging abala sa pag-aalis ng mga abo sa kanilang pananim at bubungan. Di rin nakaligtas sa ashfall ang bayan ng Uwas, kaya ang mga residenteng nagulat sa pag-ulan ng abo, naging abala rin sa paglilinis. Kala ko maulan, yung pala abo. Hindi pa masabi ng FIVOX sa ngayon kung lalala ang sitwasyon sa Mayon. Ang pamahalaan ng Albay, wala pa namang utos para lumikas sa mga residenteng malapit sa bulkan. Pero ang palasyo, nais pa ring pagpaliwanagin ang provincial government kung bakit nakapasok sa 6-kilometer permanent danger zone sa Mayon ang mga hiker. What we understand is the local government has restricted activity. And precisely, the President wanted to know kung ano yung mga parameters because the 6-kilometer danger zone is something that is enforced by the local government. So sila po yung toka doon sa pag-enforce to make sure that nobody gets hurt. Sinisikap pa ng GMA News na makuha ang panig ng LGU ng Albay kaugnay nito. Ako si Kay Botastas ng GMA Bicol, ang inyong naging saksi. Dapat tama sa isip at sa salita. Dapat tama, lalo-lalo na sa yawa. Hihilingin ng COMELEC sa Bangko Sentral na ipagbawal ang pag-withdraw sa bangko ng lagpas sa 100,000 piso hanggang sa araw ng eleksyon. Layon po nitong maiwasan ang vote buying tulad daw ng nangyayari sa ilang lalawigan. Narito po ang report. Ngayong huling linggo ng kampanya, talamak daw ang vote buying lalo na sa mga lokal na karera. Ayon sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Sa Surigao del Norte nga, ilang sample ballot ang pinamahagi na may kalakip umanong pera. What's happening is sa gabi, may umiikot sa mga bahay
kumukuha ng mga signatures and asking if they're willing to sell their vote. Very, very discreetly. But that happens in the dead of night, kaya mahirap makakuha ng pruweba. Ang solusyong naisip ng COMELEC, money ban. Hihingin daw ng komisyon sa Bangko Sentral ng Pilipinas na ipagbawal ang pag-withdraw at pag-i-encash ng cheque sa bangko na mahigit 100,000 piso hanggang sa araw ng eleksyon. Puro cash ito which means trade and industry will not be affected because of we can allow the use of checks and other instruments. Nais ding ipagbawal ng komisyon ang pagdadala ng mahigit 500,000 pisong cash. Kaya bukod sa mga gun ban checkpoint, nagpapalagay na rin ng COMELEC ng mga checkpoint para naman sa mga magdadala ng malalaking halaga ng salapi. Inatasan na ng komisyon ng Bangko Sentral, PNP, NBI, Anti-Money Laundering Council at iba pang ahensya para ipatupad ito. Pero tutol dito ang PPCRV. Makakatanggap sila ng batikos niyan siguro sa mga big business, yung mga nagpapa-payroll ng weekend. Kaya nga lang, kailangan tansyahin natin ito balansehin natin. Ganun bang kahalaga na masugpo natin ang vote buying for a few days of controlled money flow. Ang Bangko Sentral naman, hinihintay pa raw ang formal na dokumento kaugnay ng hiling ng COMELEC upang ito'y mapag-aralan. Para sa Saksi, Salima Rafran, nag-uulat. Katatapos lang ng meeting de avance ng Makabayan Coalition sa Plaza Miranda sa panguna ng kanilang senatorial candidate na si Teddy Casino. At live mula sa Maynila, Saksi, si Chino Gaston. Chino. Igan, halos nagkulay asul ang buong Plaza Miranda dito sa Quiapo, Maynila dahil sa isinagawang meeting de avance ng Partidong Makabayan ngayong gabi. Simbolo raw ng isinusulong na pagbabago at pagiging malapit sa masa ang Plaza Miranda. Kaya dito pinili ng grupong Makabayan na idaos ang kanilang meeting de avance. Kabilang sa mga dumalo ang mga nominee ng iba't ibang party list group na tumatakbo sa ilalim ng Makabayan. Pinangunahan sila ng nag-iisang senatorial candidate ng partido na si Teddy Casino. Agaw pansin din ang pagsulpot sa entablado ng komedya na si Willie Nepomuceno na in-impersonate si Pangulong Aquino. Kampante naman si Casino na kahit hindi siya pumapasok sa mga survey ay may sapat na suporta naman daw siya para manalo. Whatever the survey says, at the end of the day, ang mga botante natin pipili hindi kung sino ang nasa survey, kundi kung sino ang nasa puso at isipan nila. At ako po ay may kumpiyansa na ang ating mga botante ay babanig sa karaniwang tao sa darating na halalan. Igan, pasado alas 10 natapos itong meeting de avance ng Partidong Makabayan. Pero sa ngayon, pawang mga utility personnel na lamang at mga street sweepers ang nakikita natin dito. At live mula sa Quiapo, Maynila, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Nasa Pilipinas na ang source code na magdedetalye kung paano babasahin ng mga PCOS machine ang mga boto ngayong 2013 elections. Pero ayon sa COMELEC, malabong matapos ang pagrepaso rito bago ang eleksyon sa Lunes. Saksi si Tina Panganiban Perez. Dumating na yung source code tala ng SLI. Kahapon pa raw nasa bansa ang PCOS source code na gagamitin sa eleksyon sa Lunes. Dala raw ito ng isang kinatawan ng kumpanyang SLI na 6 na buwang nag-review sa source code sa Denver, Colorado sa Amerika. May ilang buwan ding naipit ang pagdadala sa bansa ng source code matapos magtalo ang may-ari ng PCOS Technology na Dominion Voting System at ang distributor nito sa Pilipinas na Smartmatic. Paano kaya nakumbinsi ng COMELEC ang Dominion na ibigay na ito? There's nothing illegal about it because Dominion now voluntarily wants to give. Ayaw nilang mapagbintangan sila na sila naka-apekto dito sa eleksyon natin. We have nothing to do with it. Ilalagay ang source code sa pangangalaga ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bagamat maaaring simula na, ayon sa COMELEC, hindi na raw matatapos ang review bago ang eleksyon sa Lunes dahil kulang na sa panahon. Ang naunang source code review nga raw para sa hiwalay na Consolidation and Canvassing System o CCS na magsusuma sa mga boto mula sa mga PCOS, inabot ng 2 linggo mula April 10 hanggang 24. Ako, mismo, personally, ang gusto ko mangyari, pag nandyan na yan, umpisa ng review konti, tapos mag-suspend during election, tapos ituloy after. Pero si dating COMELEC Commissioner at IT expert Gus Lagman, sinabing malaking problema kung may makita umanong mali sa source code pag nireview ito pagkatapos pa ng eleksyon. Pag iniisip ko yung pwedeng mangyari, nakakatakot, no? Dahil naku, isang katutak na protesta yan. Lahat ng natalo baka magprotesta. Dahil sabihin nila, oy, mali pala yung ginamit na pagbilang ng mga balota.
ang pagre-review rin sa source code ng nakatakdang talakayin sa oral arguments ng Korte Suprema bukas. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr., siya mismo ang haharap sa mga mahistrado. Sasamantalahin din daw niya ang pagkakataon para magpaliwanag at magsorry sa mga mahistrado. Sa mga sinabi niya nang binalak niya mag-resign matapos baliktarin ng Korte Suprema ang